Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our channel. I'm Glenda, your classmate. And ang topic natin for today, cancer recurrence. Okay? Meron kasing nag-message sa akin, Ma'am, bumalik po ang bukol. Bakit ganun? Sa tingin ko dahil kumain ako ng manok. Yun ang iniisip ni kapatid. Nasagot ko na siya. Pero, exercise ko siya. Okay. Sagutin na rin natin na mas malalim, okay? Mas malawak. In case meron sa inyong ganun ang tanong, ito rin ang pwede nating isagot. Oh, by the way, nakikita ko minsan yung mga comments ninyo, yung mga tanong ninyo ay mga nasagot ko na sa ibang video. So, ini-encourage ko po kayo na silipin yung mga videos natin. Ako, mahilig ako mag-research, okay? Hindi ako doktor, hindi ako oncologist, okay? Kaya lang nagre-research ako at naghahanap talaga ako ng sagot. Ito, yung mga videos natin, marami na po tayo mga sinagot na tanong. I think we have more than 131 videos na tungkol sa cancer. Yung mga tanong nyo tungkol sa pagkain, ospital, nandiyan dyan na po yan. Nagawan ko na yan ng video in the past. Kasi minsan pag nakakakita rin ako sa mga group, mga pages, pag tanong ganito, tapos sinitin, nagawan ko na pala to, kinukuha ko yung link, yun ang isinasagot ko. Kasi marami na po tayong naitopic. And kung part ka nitong channel natin, follower ka, marami ka ng dyan, pagpipilian ng mga libreng videos, hanapin mo yung mga videos natin, i-click nyo yung pangalan ko mismo, Glenda Resurrection. At makikita mo na doon lahat ng mga videos, scroll down mo na para makita mo, ay may ganito na pala, may tungkol na pala sa radiation, meron na pala tungkol sa paano may dog, takot sa aso, paano yung magpapadentista, magkikimo, pwede bang mag-outing, ano mga pagkain, ano ba yung diet, o mapipigilan ba yung recurrent. Marami na tayong ganyan. Paano pag senior citizen ang pasyente? Paano kapag hindi maganda ang blood test? Ano dapat gawin? Ang dami na po natin nagawang video. Saliksikin nyo po. Puntahan nyo yung pangalan ko mismo, yung channel. Hanapin nyo lahat ng video. Baka minsan nakahagip nyo lang pa konti-konti. Ang dami na po natin nagawa. Okay? Marami po kayong tanong nasagot na po natin in our past video. So hanapin nyo lang. Ngayon, ito sasagutin natin ng mas malawak. Marami kasing takot dito, no? At naman, understandable, sino ba naman may gustong mag-recur ang cancer? Ayon sa isang pag-aaral, 49% of cancer survivors, ito ang fear of recurrence, na bumalik ang cancer. At ito ang concern ng isa nating kapatid. Actually, tanong niya, kasi nagbalik na yung cancer So sabi niya, Ma'am, baka dahil kumain ako ng manok, kaya bumalik ang bukol. Okay, ito ang sagot natin dyan. Recently, I was having a conversation with an oncologist about this very same topic, cancer recurrence. Sabi niya, ang isang pasyente, kapag nag-chemo na, natapos nag-graduate ng chemo, okay na yun, cancer-free na. Ayos, gustong-gusto ko yung na yun. Wala na, malinis na. Pero pwedeng matrigger. Sabi ko, ano po yung nakakapag-trigger? Pwedeng lifestyle. Okay, pag lifestyle, meron kasi tayong mga lifestyle na nakakapagpababa ng immune system. Although sinabi naman ni Doc na hindi naman siguro puyat. Pero ang puyat po kasi ay nakakapagpababa talaga ng immune system. Kailangan kumpleto ang tulog. In fact, meron ako mga kaibigan sa Quezon. Dalawa silang matanda, 74 at 75 years old. Mga walang maintenance, tas panay naka-soft drinks. Na kulay itim na soft drinks. Pagka kumakain, tinitempa nila ako. Minsan may ice, may pa-ice, di pa sinanay. Tapos nag-usap kami ng isang araw. Sabi ko, anong susi? Kumpleto tulog nila. Okay, pero okay. Pag-usapan natin ulit yung lifestyle. Kulang sa tulog. Tapos, isa pa doon is, yung case kasi na pinag-uusapan natin. Lumipat sa lungs. Nag-met sa lungs. So, malamang nakasinghot ng second hand and non-smoker at third hand smoke. Okay? May mga ganong lifestyle na sa trabaho kasi. Ano yung second hand smoke? Ito yung nasinghot mo, yung binugang usok or something. Ano yung third hand smoke? Ito palang mga nicotine or kung anumang mga bacteria kumakapit sa damit, sa kortina, sa upholstery, sa mga sofa. So pag pumasok ka doon sa kwarto, nandun pa rin yan at hindi mo yan pwedeng i-air out. Ano yung air out? Buksan ng bintana para lumabas. Kaya minsan, yung mga tatay na nagyoyosi, ang nagkaka-cancer yung nanay. Diyos ko, Panginoon ko. Unfair, diba? Parang ikaw yung magdurusa. So, may mga lifestyle na ganon. Pwedeng, diba, humina ang resistensya, na-expose sa ganito, nakasinghot ng ganyan, marami pa.
So lifestyle, na-trigger dahil sa lifestyle. O pwedeng hindi kumakain ng maayos or iba-ibang factors. Pero hindi dahil sa manok. Wala pong kinalaman ang manok. Kasi nung nakakimo nga po ako, pinapakain ako ng egg pie kasi may egg ng chicken for repair. Wala pong kinalaman ng manok. Although, yung nanay ko, hindi na kumakain ng manok kasi nagkaka-allergy siya. And ako rin po ay may manok ko sa bahay, wala na akong plano kainin. Nag-iba na ako ng diet, hindi na ako makain ng meat. Okay, saka ako na-discuss yung diet ko. Alright, so una muna yung lifestyle. Posible palang maging cause yun. Ikalawa, ang sabi ng doktor, yung pasyente, naka-letrozole. Ang tinatarget ng letrozole ay estrogen. Pero, nanggaling kasi siya sa cancer recurrence. So, naka-tamoxifen siya dati. Ngayon, nag-recur yung cancer. Ibig sabihin, hindi nag-work yung tamoxifen, pinalitan ng letrozole. Kaya, iba na yung gamot niya. Ang tinatarget pa rin ay estrogen. Pero bumaba yung estrogen level. So sabi ni doktora, baka daw kasi kumonti na yung natatarget na estrogen from 60 kasi before, ngayon naging 30 to 40 na lang. So parang yung gamot, wala na siyang tinatamaan, wala na siyang natatarget. Yun ang second reason. Another reason is probably yung tumamang cancer in the first place, matigas ang ulo. Ibig sabihin, nag-chemo na, nag-trastuzumab pa, nag-radiation pa, tapos may nag-recur. Di nag-recur, no? Nag-recur, nag-opera siya, napa-opera, nag-radiation ulit. Meron pa rin nagsuswimming na may natira pa din. Ganun po talaga ang cancer. Very tricky, hindi natin alam kasi hindi naman natin nakikita. May mga nagtatago kung saan-saan. Kaya nga po, ang sabi rin ng isang cancer survivor na nakausap ko, pag malalaki bukol, kahit benign, minsan pinapatanggal kasi pwedeng pagtaguan ng mga walang yang cancer cells. Mga rebelde yan eh. Kung nag-mutate, dumadami. Nandun pa rin, palibot-libot. Di natin nakikita. Sinasabi ko nga minsan pag nagdadasal ako, Lord, ang nakikita ko lang nasa ibabaw ng balat ko. Nasa loob, di ko na nakikita. Ikaw nang bahala dyan. Diba? Minsan lalabas na lang yan sa blood test. Kaya importante yung blood test. Okay. So, pwedeng nandun lang, hindi talaga siya, yung talagang nandun lang, kakapit ko. Diba alam mo yung possessive na jowa? Yung break na tayo, ayaw pa rin umalis. Ayun, ganun. Tapos yung nilinaw mo na, binak mo na, in-unfriend mo na. Tapos isusto ka pa rin na, abangan ka sa labas ng bahay. Nakakatawa yung description. Kasi yun lang naiisip ko na parang yung makulit andyan. Ano yan eh, may rule yun eh, parang gagawin ko lang parang may naalala lang kasi yung kwento, parang ang pag-ibig ay parang MRT. Huwag mo ipagsiksikan ng sarili mo kung hindi na pwede. O diba, parang ganun, ayaw niyang umalis, yung cancer cell na makulit nandyan pa rin. Parang what the heck. Diba, pasaway talaga, andyan pa din. Okay, so yun yung third reason. Ika-apat, meron po talaga may mga predisposition for cancer. Because, wow, yun yung term nandun talaga. Nasa bloodstream, nandun talaga. Kung ano yun, even before the person was born, meron na talaga. Naghanap lang ng opportune time. Yung meron lang nakapag-trigger. Kaya, ayun, recently may nalaman akong kwento. Parang naihalin tulad ko. Meron kasing napanood ko sa Facebook na bata na at the age of 4 ay pumanaw dahil sa diabetes. So, pwedeng yung mga nagko-comment, ano ba pinapakain mo dyan sa anak mo? Baka ganito, dapat, huwag kasi puro matatamis. Huwag kasi ganito, ganyan. Parang hindi naman natin alam kung pinapakain ba ng puro candy. Ang nanay at tatay mukhang mga responsableng mga mamamayan, mga babait na magulang. I'm sure hindi nila pinakain ng puro candy yung bata. Yun pala ang reason. Meron palang possibility na kaya may mga batang ganun, maliliit pa lang, may sakit na. It's been there. May predisposition talaga na magkaroon ng diabetes. So may ganun. In fact, may napanood din ako kahapon na pelikula na ang healthy nung bata. Sa Amerika to, mahilig tumalon-talon, mahilig maglambi-lambitin, magtambling-tambling. Nalaman na yung intestines niya may matinding problema. Hindi ko alam kung nakapulupot o magadikit. Hindi nag-move ang kinain niya, ininom niya. Tapos, tube yung pagkain sa kanya, inoper. Walang cure, tapos lumalaki yung tiyan niya, 10 years old.
Okay, ang ganda ng pelikulang to. 2016 to lumabas. Napanood ko sa Netflix. Miracles from Heaven yung pangalan. Si Jennifer Garner ang bida. Okay. Kaya ako rin nagustuhan. Pag ko Jennifer Garner yung bida. Kasi sa isang palabas na yung Alias, ako po nag-dub sa kanya sa Pilipinas. Tapos dun sa pelikula, ang senyalis nila ng guidance ni God, butterfly. Di ba may hilig ako sa butterfly. But anyway, balikan natin yung bata. Yung bata pa lang meron na talaga siyang ganung karamdaman. So may mga pagkakataon na, we are imperfect beings. Baka meron talaga nando doon, may predisposition. Narinig ko na tong term na to dun sa isa kong friend na nagkaroon siya ng muna uterine cancer. Di nakasurvive siya, 5 years later bumalik naman, nagkaroon naman breast cancer, pero totally unrelated to ang layo Ayun, sabi niya, Glenn, nung una daw siya nagka-cancer, ang healthy niya, nag-exercise na siya after, vitamins, ayos na food, nag-require pa rin breast. Sabi niya, kaya mula nun, kain ako ng kain. Sabi daw niya, kain siya ng kain ko. Anong gusto niya? Kain ng kain. Tapos sabi niya, kung time na to go, walang sisihan. Kasi, ang sabi niya is, kung talaga may predisposition na siya for cancer, wala siya magagawa. Diba? Pero may kwento rin ako narinig na, halos damo na lang daw ang kinakain nila. Pero nag-exercise lagi sa gym, nagkasakit pa rin. Pero yun lang yung kwento, hindi ko alam kung ano yung buhay, yung mga narratives na iba, hindi ko na alam. Pero meron namang si Chris Carr, na na-diagnose siya ng cancer 20 years ago, stage 4 agad. Masama na ang lagay ng lungs niya. Masama din ang lagay ng liver. Yung liver niya punong-puno na talaga ng kulay puti. Swiss cheese. Ang ginawa niya, wala nang cure. Walang cure. Ang ginawa niya, nag-research, nagpa-liver wash, nagkausap ng mga doktor, espesyalista, nagta-travel siya, ng mga dietitian, ng mga scientist, ng mga, nakipag-usap talaga siya. Ang ending, iniba niya yung lifestyle niya, yung diet, organic food, vegan, kasi pala inom yata siya dati. Vegan niya, 20 years later, buhay pa. She lives in a farm, nag-relocate talaga siya, and she's okay. Hindi siya may sakit. The cancer is still there. Nasa lungs pa rin, pero hindi siya inopera. Hindi rin siya na chemo. Nasa lungs pa rin at nandun pa rin. Kailangan sabi kasi sa kanya ng doktor noon, wait and see. Meron po kasi mga cases na ang cancer ay hindi tinatanggal. Yung iba ay hindi na siya kundi ini-stabilize. Okay, ini-stabilize. At ganoon na nangyari kay Chris Carr. Sino ang magpapasya rito? Doktor. Okay? Just because binanggit ko to sa inyo ay ibig sabihin yun ang bagay sa inyo. Kinukwento ko lang po yung naging kaso ni Chris Carr. At ang kausap niya po rito ay doktor. Nakahanap siya ng doktor na bagay sa kanya. Okay? So ngayon balikan natin. Yung mga binanggit ko mga reasons for recurrence, pwedeng isa doon. Ang reason, kaya nag-recur po yung kaso. Isa doon ang dahilan o dalawa. Pero may mga bagay po na talagang hindi rin natin maipaliwanag. May mga bagay talagang beyond our control. Umattend ako ng isang parang dati event for cancer patient, kahit yung isang representative ng DOH. Tinatanong din bakit nagka-cancer ito. May porsyento pa rin na ang Diyos na lang nakakaalam, hindi talaga natin maipapaliwanag. So, kung ito ang inyong tanong, especially kung may tinatarget kayong pagkain, yung manok, I don't think it's the reason. Best always is to talk to your doctor. Marami po tayong makukuha information sa doctor. Ang share po sa iyo ay shinare sa akin ng doctor na kausap ko. And meron po rin po tayong baka makatulong video na mapipigilan ba ang cancer. Kakapanood ko lang before shooting this. Pinanood ko muna. Tinignan ko kung ano mga sinabi ko doon. Tapos may mga tips on how to stay healthy. Pero, kailangan nating tandaan na hindi natin hawak ang buhay. Sa kahit anong ingat mo, kahit anong ganda ng pagkain mo, pagka magre-recur. There's some things that we really can't explain. Ako sa buhay ko, I'm 50 years old now. I'm 51. And I'm going through something na hindi ko na sinishare sa Facebook. Maingat na ako mag-post ngayon. Ang dami kasi ng follower na pwedeng matakot. Yung mga bagay na dinideal ko na muna very privately with our pastors, mga prayer warriors dun sa seminary, kung saan ako nag-graduate. Pero sabi ko, pag nagkita kami ni Lord down the road, sana decades from now, wag muna agad-agad. Sabi ko, marami-rami akong itatanong.
Marami-rami ako itatanong. Pero naman, baka pag dumating yung time na magkita kami ni Lord, decades from now, baka alam ko na ang sagot. May mga bagay po talaga na hindi tayo maipaliwanag. Ang importante po is gawin na lang natin yung tama, due diligence, pa-check up, blood test, sonogram, mammogram, kung ano yung pinapagawa ni Doc. Early detection pa rin po is our protection. Tapos x-ray, tapos yan, nabanggit ko na yung blood test, matulog, uminom ng tubig, kailangan nakakapoop ng regular, maayos na pagkain, iwas na sa mga fast food, sa mga junk food, tapos sikapin magkaroon ng mga kaibigang nakakapagpatawa sa iyo. Okay, ako sinisikap ko yan. Mag-isa lang kasi ako sa house, so nanonood ako nakakatawa. But I have friends na gusto kong kausap. Okay, kahit minsan lang. Most of the time kasi mas gusto ko lang mag-isa. I keep to myself. When I'm with people, I can be the life of the party, but most of the time, maybe because of my age, I prefer being alone. I find solace in being alone. Pero maganda rin may mga kaibigan ka nakakausap mo, mata sa mata, nagkakatinginan kayo kasi pampahaba ng buhay yun. Gawin natin kung ano yung alam natin makakabuti. Pag nag-recur, umiyak, itanong sa doktor ko anong gagawin. Kasi kung ang kinatatakutan natin kamatayan, hindi lang naman po ang mga cancer patients ang namamatay. Maraming cancer patients, mahaba pa buhay sa misa ng healthy, biglang namatay. Naglaro lang ng ganito, biglang namatay. Pumunta lang sa ganito, biglang namatay. Hindi po natin maiiwasan yun. Ang importante is, ano man mangyari sa atin, handa tayo spiritually na makakapiling natin ang Diyos. Ako handa na ako, hinanda ko na yung buhay ko, yung puso ko. Humingi na ako ng tawad sa Diyos. At pag meron pa rin akong mga, like nga, may kailangan akong patawarin ngayon. Naalala ko pa rin. May atraso to sa akin. Nabanggit din siya doon sa isang video ko. Kailangan ko siya ulit patawarin kasi parang nababother pa ako pag naalala ko siya. Ito isang taong tinulungan ko. Hindi tungkol sa cancer ha. Nagtanong, paano gagawin dito nung tinutulong. Hinihingi ko ng dokumento. Para iba na yung pinakita. Sabi ng isang friend ko, naku may mga taong ganyan. Kasi pag tumutulong po ako, tao sa puso at kadalasan libre. So, pinakitaan pa ako ng hindi mabuti. Tapos, yung trinato ko siya ng mabuti dahil pinakilala siya ng isang kaibigan. Yung nagpakilala ay hindi rin naman, parang, kumbaga, hindi rin nakatulong. Para sabi ko, neutral, sabi ko, pero kitang-kita ang mali yung pag-ugali. Sabi ko lang, nasa earth kapag Glenda, kaya may mga ganyang sitwasyon, may mga ganyang tao. Pero hindi ko nagustuhan. Kasi sabi ko nga, pagka tumutulong ka, talagang mabigat, no? Pagka pinakitaan ka pa ng hindi maganda. Lagi kong tinatandaan, ay pagka may ganyang pagkakataon, may verse sa Bible na, kapag sinuklian ng hindi maganda, ang mabuting ginawa mo, ang malas hindi aalis sa bahay niya. Although hindi ko pinapag-pray na malasin siya, pero ang ano lang sa akin is, there's a God in heaven who will vindicate you. Ikaw, ang responsibility mo ay hindi ang baguhin ng pag-uugali at ang asal o ang kawalan ng integridad ng ibang tao. Pero ako lang kaya ko ayusin eh. Tayo lang, sarili lang natin. Okay? Hindi lamang sa mga pagkain, sa pagdisiplina sa mga check-up, kundi yung pag may mga ganitong sitwasyon. Kasi yung stress, sama ng loob, unforgiveness, nakakadagdag po yan sa sakit, especially cancer. May pag-aaral ng ganyan. Okay, may inaral ng mga cancer patients, lumabas na 61% of them had issues with unforgiveness and almost kalahati nun, severe unforgiveness. Okay, so isang bagay ito na i-deal natin. Okay, hindi ito madalas na papag-usapan, pero dahil tayo lang naman. Siyempre gusto natin lahat maging healthy. Kaya gawin na natin holistic. Pagkain, pahinga, inom ng tubig, ehersisyo, hangin, kaibigan, pantayan din natin yung loob natin, yung heart natin. Okay? And remember, nakikita naman ng Diyos ang puso natin. Nagdadasal tayo ng healing, pero at the same time, pagdasal na rin natin, like, ayusin ng Diyos yung mga heart natin, yung puso natin. And, ako ginawa ko, maliban sa asking for forgiveness, I've already, declared si God na talaga yung hari ng buhay ko, King and Savior, Lord and Savior of my life. So, simple lang yung pamumuhay ko, pero
Alam ko ang nagbibigay ng meaning sa buhay ko ay yung presence ng Diyos. Okay? My faith that one day, pagka time na talaga to go, magkikita kami. Alright. Pero sorry, diva. Okay? Tayo naman di natin alam kung kailan. Basta ang importante is, we've already made our peace with God. We have already asked God for forgiveness for all our sins and accepted Him in our lives as our personal Lord and Savior. Okay? So maraming salamat po sa lahat po ng mga gusto pa ng maraming tips on how to deal with chemo life, cancer treatment life. Pero na po tayong sinulat na libro. Alam ko kung sino yung mga nagtatapos ng video ko pinapanood kasi sila yung mga umorder ng ebooks. Nasa ang stage 3G yung title. Nasa www.thepinkytown.com. Nandun yung information. Okay? Ang payment nito ay via GCash lang. Madali lang. Okay? And just answer, I will respond to you. Basta sagutin nyo lang po yung mga itatanong kong information. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. Keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po.